Hello, mga taga-barangay Gigi! Welcome back sa Pedro Pecyan Podcast. Pedro Pecyan presents Episode 1 ng spin-off ng Milagro na Tamasa ni Mang Panata mula sa Ay Parang Tanga, Volume 1. Mang Upo, Tay Parang Empty. Tay, parang empty. Anak, paano nangyari yun? Anak, hindi ba ang tanging pangarap mo ay magbiyahe kasama ako? Halos lahat ng bansa, narating na natin. Lahat ng wonders of the world. Nakapagpakuha na tayo ng litrato. Anak, huwag kang malungkot. Hayaan mo. Tutulungan kitang hindi maging empty. Tay, gusto ko nang umuwi. Huli na ang lahat. Anak, huwag ganoon. Nakalimutan mo na ba iyong sinabi ni Junjun? Hindi pa huli ang lahat. Malakas pa tayong dalawa. Tay, buong buhay akong naupo sa sopa at nanood ng TV Mas para maisip niyong yayain akong mag-tour. Kayo naman, buong buhay na naman ata araw-araw para sa pangarap ko noong 5 ako na hindi ko na natatandaan. Kung hindi dahil kay Junjun, hanggang ngayon, nagkakalituhan pa rin tayo kung ano talaga pangarap ko. 66 na ako, 88 na kayo. Naubos na ang buhay natin. Iyon na nga. Lumipas ng maraming taon. Pero, hindi na tayo bumabata. Gusto ko, bago ako tawagin ng Panginoon, matunghayan man lang kitang nakatayo at hindi empty. Tay, gusto ko na lang umupo ulit. Hindi ko na alam ang gagawin. Buong buhay ko, akala ko ang gusto ko ay isa lang, ang mag-tour kasama nyo. Pero ngayon, halos 1 taon na tayong nagbabiyahe. Na-realize ko na parang wala na pala akong gustong gawin kung hindi maupo. Anak, baka naman pala hindi talaga pagbabiyahe ang pangarap mo. Baka may iba kang gusto. Tuklasin natin. Ano pa po bang gugustuhin ko? Ang tagal ko nang naupo. Pagbabiyahe lang. Pagod na ako. Kapag kung ano-ano pang ginusto ko, lalo na ako mag-feeling empty. Kasi alam ko nang wala akong kayang gawin kung hindi maupo. Anak, nauunawaan kita. Ang lakas ko ngayon na hindi na gaya ng dati. Kaya wag na tayong mag-aksaya pa ng panahon. Hanapin na natin kung ano ang magpapasaya sa iyo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Tutulungan tayo ng Panginoon. Siguradong makikita natin iyan. Pakiusap lang. Anak, huwag kang susuko. Kinabukasan, niyaya ni Mang Panata si Mang Upo sa skydiving center. Tay, hindi na pala ako feeling empty. Upa, baka ito na pala ang hinahanap mo. Huwag kang matakot. Ako na mauuna. Handa na ako.
Mr. Instructor, tumalo na tayo. Tumalon kasama na instructor si Mang Panata. Kaya naisip ni Mang Upo na sumunod. Tay! Yung kaluluwa ko! Naiwan sa aeroplano! Ano? Guwapo ako? Salamat, anak! Makalipas ang ilang saglit, naglanding na ang mag-ama. Nagustuhan mo ba ang skydiving? Opo, Tay. Pero alangan naman na maya't maya akong tumalon mula sa eroplano. Oo nga. Salamat sa Panginoon at natawa ka na ulit. Hayaan mo. Hahanap pa tayo ng mga gawain na magpapasaya sa iyo na hindi mo kailangan tumalon mula sa eroplano. Isang buwan nang kung ano-ano ang pinagagagawa ng mag-amang senior. Narong mag-ice fishing, mag-skiing, mag-ice hockey at mag-ballet. Ngayon naman ang mag-ama ay umaakyat sa bundok. Tay! Ang bilis nyo namang umakyat! Nagbali pa lang tayo! Feeling bali-bali pa ako! Inabot ni Mang Panata ang kamay ni Mang Upo at tinulungan itong makaahon sa bangin. Ano? Empty ka pa rin ba, anak? Tay, ang sakit na ng katawan ko. Umuwi na lang tayo. Pero, anak, paano na ang iyong pangarap? Hayaan nyo na yun. Hindi pa tayo nagpa-basketball. Gusto mo, subukan nating mag-basketball? Tay, umakyat pa lang tayo ng bundok. Pagkatapos nating magbale, basketball naman ngayon ang sinasabi nyo. Mainam pa. Umuwi na lang tayo. Bago pa tayo maaksidente sa mga pinaggagawa natin. Makalipas ang 3 araw, pagbukas ni Junjun ng pinto ng bahay ni Mang Panata, nagulat siya nang makitang nakaupo si Mang Upo sa paborito nitong sofa sa salas. Ay, Mang Upo. Good afternoon po. Nakauwi na po pala kayo. Good afternoon din. Salamat sa pagtingin-tingin mo sa bahay habang wala kami. Wala po yun. Si Lolo po. Nasa simbahan. Namamanata. Ba't parang di ka masaya? Ayos ka lang ba? Saka bakit ang dami mong dalang bag? Di ko po alam, Mang Upo. Ang dami po kasing nangyari nung wala kayo. Ano ba nangyari? Palayas po kasi ko sa bed space nung landlady ko kanina. Hindi kasi ko nakabayad. Natanggal po kasi ko sa dyaryo. Ha? Hindi ba nag-viral yung article mo tungkol sa amin? Di ba sabi pa nga ng mga kasamahan mo, yung article mo ang pinaka nag-viral sa dyaryo nyo? Yun nga po pinaka nag-viral. Kaso, Mang Upo, akala nung board inimbento ko yung storya nyo ni Lolo. Ha? Totoo naman lahat ng sinulat mo ha. Nangyari talaga lahat yun. Bakit hindi mo sinabi sa kanila? Nakita mo naman ha. Sinabi ko po sa editor ko, Mang Upo. Pero nagparang tanga po yung usapan namin. Nag-umpisang magkwento si Junjun tungkol sa naging parang tangang usapan nila ng dati niyang editor sa office nito ilang buwan na ang nakalipas. Pinatawag niyo daw po ako, sir? Ma'am. Ayan ka na pala, Junjun. Maupo ka. Kailangan nating mag-usap. Junjun, alam mo naman ang sitwasyon ng dyaryo ngayon. Lahat tayo, hirap.
Oo nga po, sir. Sa sobrang hirap po ngayon, yung ibang dyaryo, pinag-iimbento na lang yung mga writer nila. Ham. Junjun, hindi naman sobrang hirap. Hirap lang. Alam mo naman pala na masamang nag-iimbento ng storya ang mga writer ng dyaryo. Bakit nag-imbento ka? Hindi po ako nag-iimbento. Wala pa akong inimbento. Ham. Wala kang inimbento? Kahit yung huling article mong pinost sa Chirper? Yung article po tungkol kinamang panat at mang upo? Nangyari po talaga yun. Totoo po lahat ng sinulat ko dun. Junjun, si Mang Upo, 100 years nang nakaupo. At si Mang Panata, 200 years nang namamanata habang nakaupo si Mang Upo. Sir, hindi naman 100 years na nakaupo si Mang Upo. 66 pa lang siya. Junjun, come on. Sir, hindi ako sinungaling. Kailan ko kaya niloko? Hindi ako ganun. Sa totoo lang, Junjun, madalas. Ham. Tuwing mauunahan ka ng ibang journalist sa pag-report, kung ano nung dahilan ng binigay mo sa akin. Yung iba, mas parang tanga pa kinamang panata at mang upo. Sir, totoo lahat. Naunahan ka. Kasi nagsalba ka ng pusa na na-stuck sa puno. Kulang na lang. Sabihin mo sa akin na kinain ng aso yung article mo. Junjun, come on. Sir, may na-stuck talaga. Junjun, nakuha ko na. Nagpapatawa ka tuwing nagdadahilan. Naalala ko nung isang linggo. Sabi mo, naunahan ka kasi 5 beses kang nagpauna ng inang na sumakay ng bus na nagkakataong isa na lang ang kasya. Sir, talagang may 5 matandang babae nun. Yung matandang babae na namimili sa grocery na tumapon yung pinamili. Sabi mo, tinulungan mo pa siyang mamulot at inilibre mo pa siya ng patis. Tapos, parang umuwi ka pa yata para magbihis. Junjun, come on. Sir, umuwi ako kasi ang baho ng patis. Junjun, parang kung maging bayani ka, ay makalawa. Baka isang araw na lang, mukha mo na ang nakatapal sa barya. Sir, hindi ako nag-aabol na malagay sa barya. Nagkataon lang lahat yun. Pero hindi yun ang punto. Ang punto, hindi ako sinungaling at hindi ako nag-imbento. Junjun, come on. Come on. Puro kayo bintang. Kanina pa. Kung tingin nyo pala, nag-imbento ako, ba't nyo ako pinalusot? Binasa nyo ba yung inedit nyo? Ham. Junjun, uminahon ka. Kanina ka pa nakasigaw. Siyempre, binasa ko yung article mo. Kaso, nung nahalata agad ng board na inimbento mo yung article mo at yung mga excuse mo, doon ko lang na-realize na pinagloloko mo ko. Sandali lang, sir. Ibig niyong sabihin, madali kayong naloloko. Paano kayong tumagal na editor dito? Kahit binasa niyo na at inedit, lumulusot pa rin sa inyo ang article mo kang inimbento? Tapos, ang sisi niyo sa writer. Ano po yun? Junjun, humahaba na tayo. Gipit ang kumpanya. Kaya kita ipinatawag.
Ikaw ay isa sa mga napiling tanggalin. Nag-iimbento ka kasi. Ayaw mo pang umamin. Hem. Ngayon, kung may lalabas mo yung exclusive ni Starlet, baka magbago pa isip ng board. Sir, di ba nagkasundo na tayo na hindi ko na ilalabas yun? Kaya nga pinaltan ko na yun ng article tungkol kinamang Panata. Sinabi ko na sa inyo na nagkaiyakan kami ni Starlet at nangako ako sa kanya na wala akong sasabihan ng mga pinag-usapan namin. Paano hindi nyo nakuha yun? Dumana sa inyo yung kapalit na article. Grabe. Hindi na nga kayo marunong mag-edit. Hindi pa kayo makaintindi ng usapan. Kung ganon, Junjun, maluwag ang pinto. 3 segundong natahimik si Mang Upo at Junjun bago nabuga si Mang Upo. Nagkatinginan ng dalawa at nagtawanan ng parang tanga. Iho, ano nga ba yung nangyari sa'yo na yun? Yung pangalan nga pala namin ni Tay ay parang pang comics. Saka yung editor mo, parang may mali. Ba't ganon? Hindi ko po alam kung ano nangyari sa boss ko. Pero ganon na daw po yun nung dati pa, sabi ng mga naunang writer sa akin sa dyaryo. Pero Upo, nakakatawa nga po pala yung nangyari sa akin. Pasensya ka na natawa ko. Wala ka palang trabaho, tapos napalayas ka pa sa nirerentahan mo. Gusto mo dito ka muna sa amin. Ay salamat po Mang Upo. Hindi ko po tatanggihan yan kasi wala naman po akong pupuntahan. Wala yun. Ang laki ng naitulong mo sa amin ni Tay. Sabi mo wala ka nang pupuntahan. Wala ka na bang kamag-anak? Wala na po. Estudyante pa lang po ako, namatay ng mga magulang ko. Nakatira po ako sa tita ko. Kaso sumunod na po siya sa mga pinsan ko sa ibang bansa. Nag-migrate na po sila. Kaya nag-bed space na po ako. Nagkwentuhan si Mang Upo at Junjun. Malaunan, nauwi ito sa mga parang tangang ganap sa biyahe ni Mang Panata at Mang Upo. Ayun. Kaya nandito na kami ni Tay. Wala po ba talaga kayong na-enjoy sa mga ginawa niyo ni Lolo? Hindi ko alam, Junjun. Basta, habang tumatagal, lalo akong nagiging feeling empty. Baka tumatanda na lang kasi ko. Ewan ko lang. Mang Upo, hindi po sa katandaan yun. Marami pong nakakaramdam nun. Hindi lang po kayo. Naramdaman mo na rin bang maging feeling empty, Junjun? Opo naman. Nito lang po. Nung nawalan ako ng trabaho, sobrang feeling empty ko po nun. Biruin nyo, wala akong ibang pinangarap kung hindi maging journalist. Tapos ganun lang nangyari sa career ko. Akala ko, ako lang yun. Kasi 66 na ako. Hindi po, Mang Upo. Ako po, 31 pa lang. Kung existential crisis lang po. Bata, matanda, nakakaramdam po nun. Pero Junjun, pakaramdam ko, magkaiba pa rin tayo. Paano po tayong naging magkaiba? Pinag-uusapan pa lang po natin na feeling empty tayo pareho. Tapos parehong-pareho po tayo na isa lang ang pangarap. Gusto niyong magbiyahe kasama ni Mang Panata. Ako naman, maging journalist. Hindi ko alam kung yun nga ang gusto ko. Ako naman po, hindi ko alam kung gusto ko pang maging journalist. Mang Upo, pareho lang po tayo. Pero bata ka pa. Saka magaling ka. Kaya mo ang kahit ano. Ay grabe, Mang Upo. Tingin ko po ganun din po kayo. Pareho lang po tayo. Junjun, sa pagbabiyahe pa lang, pagod na ako. Pakiramdam ko wala na akong kayang gawin.
Mang Upo, tingin ko po nabigla lang kayo. 65 years po kasi kayong nakaupo. Pero masasanay din po kayo. Kailangan nyo lang pong mag-ehersisyo. Hindi ko lang alam. Mang Upo naman. Huwag niyo pong sabihin sa akin na sumuko na kayo nung lagay na yun. Pampihira naman po kayo, Mang Upo. 65 years na kayong naupo. Tapos wala pa kayong 1 taon na tumayo. Suko na kayo agad. Ano po yun? Aba, Junjun. Hindi ka 66 years old na walang nagawa sa buhay. Hindi mo ako naiintindihan. Mang Upo. Ang ibig niyo pong sabihin, balak niyong maupo na lang ulit. Dahil kulang pa sa inyo yung 66 years na wala kayong nagawa. Naintindihan ko na po ba? Natahimik ang dalawa. 1 minutong walang kumibo. Mang Upo, pasensya na po. Ayoko lang po kasing sumuko na lang kayo ng ganun-ganun na lang. Hindi. Hindi mo kailangan mag-sorry. Tama ka. 66 years na ang nasayang ko. Hindi ako pwedeng sumuko. Sa totoo lang po, hindi ko na rin alam kung ano gagawin ko. Nung naging writer na po ako sa dyaryo, akala ko po, yun na yun. Nakukuha ko yung point mo. Niisip ko dati, kapag nagbiyahe kami ni Tay, magiging masaya na ako. Parang tama ka. Parang pareho nga lang tayo, Junjun. Sabi ko po sa inyo hindi po ako 66, Mang Upo. Pero alam ko po yung feeling empty. Baka naman po dapat magtulungan tayong maghanap ng gagawin natin. Ang problema, Junjun, hindi ko na alam kung para saan pa yung paghahanap ko ng gagawin. Ako rin po, Mang Upo. Hindi ko na rin po alam kung para saan pa. Ang alam ko na lang po ayoko na po ng ganitong feeling. Parang tanga na po. Ako rin. Niisip ko po maghanap ng ibang pagkakakitaan. Parang gusto ko pong mag-break muna sa pagsusulat. Ang iniisip ko lang, para saan lahat ng ginawa at gagawin natin. Hindi ko rin po alam. Pero baka po pag nagawa na natin, doon natin masagot. Sa bagay, baka masyado akong nag-overthink. Meaning agad ang hinahanap ko. Hindi ko pa natatry ng todo yung mga pinaggagawa namin ni Tay. Ay opo, minsan po kapag pinaghirapan, doon nagkaka-meaning. Marami po akong article na ganun. Yung mas pinaghirapan ko po, mas may meaning. Junjun, gumana ang pakiramdam ko. Thank you. Wala po yun. Ako rin po. Thank you din sa inyo. Nakatulong po sa akin ng malaki tong pag-uusap natin. Marami po akong na-realize habang kausap kayo. Alam mo, iniisip ko, baka dapat gawin kong misyon na makakita ng bagong pangarap. Tama si Tay. Hindi na siya bumabata. Gusto ko, makita ni Tay na masaya ako. Hindi feeling empty. Ano kaya, Junjun? Subukan kong magdoktor at abogado. 3 segundong natahimik si Mang Upo at Junjun bago nabuga si Junjun. Nagkatinginan ng dalawa at nagtawanan ng parang tanga. Hindi pa nakakatapos tumawa ang dalawa, may taga-simbahan na nag-doorbell. Si Mang Panata raw ay nagpapalahaw sa Milagrosong Katedral maghapon, kaya agad siyang pinuntahan ni Mang Upo at Junjun. Paghinto pa lang ng tricycle sa harap ng Milagrosong Katedral, umaalingaw-ngaw na ang hinagpis ni Mang Panata. Nagmadaling pumasok ng katedral si Mang Upo at Junjun. Panginoon! Masama akong ama! Nagtagal bago ko nalaan ang mithiin ni Upo! Ngayon,
Tay, hindi po kayo masamang ama. Tama na po. Nang makita ni Junjun ang parang tangang mag-ama, nagka-deja vu siya ng parang tanga lang. Nabunghalit at lumabas muna ng katedral. Makalipas lang ang ilang minuto, lumabas na ng katedral ang dalawa at naupo sa tabi ni Junjun. Ikinuwento ni na Junjun at Mang Upo kay Mang Panata ang napag-usapan nila sa salas kanina. Nagyakapan at nagkaiyakan ng tatlo. Ininig na ng Panginoon ang dalawa sa aking mga dulog. Hindi na empty si Upo. At maayos ang kalagayan ng apo ko. Ngayong narinig kong kayo ay nagtutulungan pa, sobrang aking naging ligaya. Pakiramdam ko, maaari na akong mamatay. Halalo, wag naman po ganun. Nakakakilabot naman po kayo. Tay, mahirap palang sumasaya kayo. Empty pa po ako. Mas empty pa sa dati. Parang tanga. Sobrang empty. Pwedeng lalagyan ng soft drinks. Ako'y nagsasabi lamang ng totoo. Junjun, Apa, salamat nga pala sa pagkausap mo kay Upo. Wala po yun. Sa totoo lang po, natulungan din po ako ni Mang Upo. Maaari kang manatili sa bahay namin hanggang nais mo, Apo. Iyon na yung isa sa mga sobrang kwarto. Mamili ka. Lilinisin natin. Ay, thank you po, Lo. Pero, Junjun, Apo, ano nga ba iyong nangyari sa trabaho mo na iyon? Kung alam ko lang na mapagbibintangan kang sinungaling, ibinigay ko na lang sa iyo ang pangalan namin ni Upo. Okay lang po yun, Lo. Wala naman po sa ating nagkakala na mangyayari yun. Pero bigla ko pong naisip. Dati, Mang Panata ang tawag ko sa inyo. Ngayon naman po, Lolo. Ano po ba pangalan nyo? Ay, oo nga, ano. Apo, Lito ang ngalan ko. Kayo po, Mang Upo. Ano po pangalan nyo? Lito. Opo, Lito po ang pangalan ni Lolo. Kayo po, Mang Upo. Lito nga, Junjun. Lito rin ang pangalan ko. Apo, ako si Lito the 16th. Si Upo naman, Lito the 17th. Puro Lito kami sa pamilya. Basta lalaki, Lito ang ngalan. Okay po. Kaya ako lang hindi binigay sa iyo ang ngalan namin. Kasi baka magka-litohan tayo. Litohan. Nakuha mo ba, Apo? Nakuha ko, Polo. Nakuha ko. Nagtawanan sila at nagumpisang maglakad pauwi sa bahay nilang tatlo. Kitang-kita sa mga ngiti nila sa labi at tuwa sa kanilang mga mata na ang kanilang puso ay nag-uumapaw sa kapayapaan, kaligayahan at pag-asa. Walang kamalay-malay ang tatlo na bukas dalawa na lang sila. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang istoryang ito, please like, comment, share, and subscribe. Kita-kita tayo sa susunod na kabanata.